Hello mga kakarig, magandang umaga sa ating lahat. For today's video ay pupunta kami, mga ngasay kami ngayon mga karig dito sa Sergio Osmeña mga karig. Pupuntahan namin ang bahay ng aking kapatid. Doon kami magbe-birthday mga kakarig kasi birthday nga ng aking pamangkin. So first time ko ding magpunta sa kanilang lugar mula nang siya ay nagminyo. Ako ay pupunta talaga sa araw na ito dahil meron na tayong pagsasakyan. Etong motor ng aking mister. At syempre mga karig, may kasamaan kami, yung nauna ay yun ang aking kapatid. At syempre mga karig, pagrating namin dito ay agad kaming huminto dahil napakaganda naman ng tanawin. Hindi nga ako makakita ng ganito. Minsan lang bihira kasi hindi naman tayo araw-araw makagala. Makagala nga kami doon sa aming lugar sa Hosidalman, pero yung mga tanawin ay kakaiba talaga rito. So dito napahanga ako sa ganda dito ng kanilang river. Dahil yung kanang river ay napakaganda talaga tignan, ang sarap maligo lalo't na't wala akong ligo ngayon. So, eto tinitignan lang muna namin at syempre pahinga na din kasi yung pet natin ay napakasakit na. Syempre cut-cut na lang din yung video natin. Aba, syempre pagkatapos naming tumingin dito sa magagandang tanawin, nakawala na ng stress kahit konti. Linisan na namin itong lugar na to. Pupunta na tayo dahil ang oras ay nagmamadali na. Dito ay nagrereklamo na pala ako na masakit na ang puwet ko. Sabi ng asawa ko, ginusto mo ito, ala, agwantahin mo iyan. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na nga tayo sa ating pupuntahan. Medyo yung puwet natin nakapahulay-hulay na ba? So natutuwa na ako dyan dahil papunta na kami. Hindi na nga ako sumakay sa motor, single ng aking asawa. Tignan nyo naman yung mga daanan dito, napakalaking bato. Matatakutin pa naman akong babae sa ganyan. Sa ganyang sitwasyon na mga kalsada. So nagpapatuloy kami sa paglalakad. Sinusugo ko pala ang aking kapatid dyan na mag-video sa akin. So dito na nga bumungad sa aking mga mata. Nandyan na silang dalawa. Yung mga dalawang driver ba. At syempre yung kapatid ko nagyaw-yaw-yaw pa yan. Akala ko nung pagdating ko dito mga kakarig ay kakain na kami. Hindi pa pala. Ganito talaga. Tutulungan na lang natin yung kapatid ko. Kasi para matapos na to mga karig at makakain tayo. Ito pala ang birthday celebrant namin, yung pamangkin ko. At ito ang aking kapatid, yung nakikita nyong malaking tao. So ayan, binilisan ko na dito ang paggutad-gutad. Babagiwa-iwa rito sa itong manok. Ito palang manok na to, hindi ito Amerikano, kundi Bisayang manok pala ito. Ayan, bali 5 po yung Bisayang manok. Ayan pong mga manok, galing po yan dito, syempre sa Bukirin. Ito po yung mga alagang manok ng aking kapatid. Napakaganda pala na mag-alaga tayo ng mga hayop kasi pag merong mga handaan, agad tayong makakatay ng nais nating katayin. Pero ang problema lang dyan kasi, pera. O diba, ang problema nating lahat ay pera. Natatawa na lang ako dyan mga kakarig kasi nga yung height natin mga kakarig napakababa. Tingnan nyo naman yung paa ko, nakakinto yan. Kasi yung lababo nga dito nila napakataas mga kakarig. At ito, nahihirapan lalo ako dahil yung kutsilyo naman ay hindi naman matalas. At syempre, hindi naman ako marunong magbait-bait dito sa ating kutsilyo. Kaya, inantos-antos ko na lang ang paghiwa-hiwa rito. Masaya na din nga ako ngayon mga kakarig dahil makakain din sa wakas ako ng Bisayang manok. Kasi doon sa Dipolog City, palagi na lang akong kumakain ng Amerikanong manok. Alam nyo ba kung bakit ako nakasabi na Amerikanong manok? Dahil kakaiba talaga ang Bisayang manok. Tignan nyo naman ang kulay niya. Mamaya ay maghiwa-hiwa kami ng Amerikanong manok. Bumili din sila ng Amerikanong manok. Akala nyo lang ha, Bisayang manok, meron ding Amerikanong manok. Katulad na nga ng sinasabi ng mga Amerikano, kadalasan ay masarap daw ang Pinoy. Kasi masarap daw ang Pinoy magmahal. Char!
Semester na naman ang pinapalit ko dito, maggutad-gutad ng aming Bisayang manok. Kasi nangangalay na nga yung tiil natin. At syempre, natatawa na din ako dito kay Mister dahil yung manok ay kawawa na talaga. Para na talaga siyang giniling na manok. Kasi nga, yung kutsilyo ay napakahabol-habol. At syempre, nagpatuloy pa din si Mister. Sinabihan ko na siya na bairin ang kutsilyo mo dahil sobra na talagang talas. Dahil sa katigasan ng ulo, nako, nagpapatuloy pa din siya sa paghiwa-hiwa. Sabi niya, ay nako, hayaan na natin itong kutsilyo na napakatalas. Makadulot-dulot naman o kahit kunti. O sige, kung yan ang gusto mo, sinabi ko sa kanya. So, ayan, natapos din. Ito talaga ang pinakamasarap sa lahat, itong lechon. Paborito talaga ang lechon. Pero kung high blood ka, bawal na bawal ka talaga rito sa mga hindi lang high blood. So ito mga karigay, masarap talaga ang lechon. Ito talaga ang pinupunta ko rito sa aking kapatid. Dahil maglilechon siya, o diba? Sino namang hindi pupunta dyan? Dahil bihira lang naman kami makakain ng lechon dahil sobrang mahal. So ito pala ang aking kapatid, para na din siyang baboy. Joke lang. Nako, lagot ako nito pag nakita ito ng aking kapatid. Sasabihan na naman ako, papaluin kita. Pero joke lang naman yun, kuya ko. Patawad po, kuya. Mahal na mahal kita, kuya Dudong. Eto na ang pinakahihintay ko, ang Bambam! Bambam na ta! It's time to Bambam! So kinuha pala yung ulo dahil may pagbibigyan yan mamaya. So eto pala ang mga handa ng aking pamangkin. Simple lang dito sa probinsya pero masarap. So ayan yung luto nating Bisayang manok, inabdubo at saka may kari-kari, paklay at saka kanin. So ayan lang simplahan ang birthday ng aking pamangkin. Dahil nga kami-kami lang naman ditong kakain sa pamilya niya at pamilya ng aking binalaye. Dito ang auntie nyo ay nagsipat-sipat na, nagpakidat-kidat ng kanyang mata dahil kakain na daw siya, gutom na yan. Hindi naman nagpapatalo itong aking pamangkin na birthday celebrant, nagpa-cute-cute naman. At syempre maganda yan dahil manang-mana sa tita niya, charot. Dito na nga ay nagdasal na po kami para kumain. Nandyan na po lahat ng putahe. Yung lechon ay hiniwa-hiwa para hindi na mahirapan lakat maghiwa-hiwa. At syempre pagkatapos mag-prayer ay syempre ang auntie nyo ay tuwang-tuwa na dahil kakain ng lechon. Naghinam-hinam na ang auntie nyo dahil matagal na hindi nakakain ng lechon. Pagsapit kasi ng September at December lang makakain ang auntie nyo dahil maraming handaan dyan na lechon. At syempre, nahuli pa ang pagbublow ng cake. Natawa na lang ako dahil maraming nagsasabi dyan na mamaya na yan, ang tagal naman dyan mag-blow ng cake. Gutom na ang mga tao. Sino ba namang hindi maglelekramo dahil alauna na po yan ng hapon kasi nga natagalan nga sa pagluluto. So ayan, nakasmile na ang ating birthday celebrant at nakapag-blow na. Nagmamadali na nga kami para makakain at syempre etong auntie nyo bumanat na sa panit ng lechon pero yung auntie nyo walang ngipin iyan, pustiso, fake ngipin lang po yan. Kaya yung auntie nyo, sorry ka na lang, hindi ka na makakain ng masarap na panit ng baboy. At syempre yung isang auntie natin dito nahihiya dahil yung asawa ko walang hiya, binibideo pa naman. At eto yung auntie nyo, nako, takam na takam talaga sa lechon. Kumagat ulit. Nako, sinubukan, ayaw talaga. Kaya wag nang pilitin auntie, kumain na lang ng unod si auntie ng lechong baboy. Kaya ayun, pagkatapos naming kumain ay dito na naman kami, mag-harvest naman kami sa hindi namin tinanim. Etong aking kapatid ay tuwang-tuwa siya nang manguha ito ng sayuti. Nakalimutan ko pala itong sabihin sa inyo. Ito pala ang sayuti dito sa kanila. Marami dito sa Seryo Osmeña. Napakadami nang nakuha namin dyan. Naghahanap pa nga ang auntie nyo kung mayroon pa ba. So ayan, may nakuha tayong dalawa at syempre dito nagbitay-bitay lang yung iba.
Tinawag tayo bigla dahil lilipat nga tayo sa kabila dahil nandoon daw ang aking kapatid na lalaki. Nangunguha daw siya ng maraming sayote kaya agad naman kaming umatake doon. At sa pagdating namin doon, napakadamo pala. Sinigurado talaga ng aking isang kapatid kung nandyan talaga yung kapatid naming lalaki. Siyempre maraming sili rito ay. Hindi ako nagpapatinag sa mga siling iyan dahil maanghang yan. Dito ako sa sayote. Totoo nga, nandito nga ang aking kapatid na lalaki. Nandito nga ang aking isang kapatid, yung bunso namin. Eto, inaswat-aswat ko na ang sako. Pinagtansya-tansya ko na dahil baka hindi namin madala ito dahil sa kabigatan. Buhat ng ang daan doon ay parang bituka kaya mahirapan tayo pagbalik. Yung isa ko namang kapatid, ayan yung babae kong kapatid. Sabi niya nga dito, pwede na tong itanim kasi nga mga kakaring hindi na yan pwedeng kunin dahil tumutubo na talaga yung dahon niya rito. Tinignan talaga sinigurado ng auntie nyo kung pwede ba talagang kukunin at sa wakas ay hindi pala pwede at ayan nagyaw-yaw-yaw na lang ang auntie nyo dahil dito ay bumalik kami sa unahan. Pagbalik ko ay aswat ko na talaga yung sako at dito agoy tuwang-tuwa ang mga paret-mare ko rito. Nangunguha na talaga sila ng sili. Nangaharbis sila ng hindi sa kanila. Sabi ko lagot tayo nito sa may-ari pero sabi ng kapatid ko, kuha lang kayo dyan. Di kumuha na din ako kasi libre lang naman. Pagpupunta tayo sa Dipolog City ay mahal na ang kilo nito. Nasa 100 pesos. Kaya ito, libre daw. Di kukunin na natin ang mga sili dahil masarap itong sili. Paborito ko pa naman ang sili dahil masarapan talaga ako pag kumakain ako ng maanghang. Syempre, lagyan din natin ng suka yan. Kaya ang auntie nyo, nagbanat na din. Baka maubusan tayo. Nagmodel-model pa ang auntie nyo dyan. Akala mo naman kung sino. Akala mo naman kung siya yung may-ari ng sili. Namimitas lang na parang wala lang. At syempre, nasasiyahan din kami dahil marami kaming madadala patungo sa amin sa Dipolog City. Dahil akalain nyo naman isang sako ang buhat-buhat ng aking kapatid na lalaki. Ang dami niyan. Nagka-problema nga si Mr. Jaan. Baka daw hindi makasya sa motor namin. Dahil yung motor namin walang hiya, hindi makaangat. Ganito pala ang sakit ng aming motor kasi nga FI ito hindi karburador kaya ayun mahirapan tayo magkarga ng marami baka babalik tayo sa ating pinanggalingan at eto na inaswat-aswat na ng aking kapatid ang isang sakong sayote at agad naman kaming umalis baka maabutan tayo sa may-ari ng mga sayote at sili. Nako baka tayo ay pagbayarin wala pa namang pera ang auntie nyo. Ay, nalos na talaga ang auntie nyo rito dahil inakala mo naman na sa amin yung sayuting isang sako sa kasamahan niya pala sa trabaho ay wala na tayong magawa doon kasi nakaalis na, huli na ang lahat ng namalaman. Kaya ang aking kuya ay binigyan nga yung isa kong kapatid na babae na manok dahil sa susunod meron pa tayong vlog. Maglilitsyon na naman tayo. Binigyan niya ng isang buong manok. O ang bait ng kuya ko diba? Yang ng kulay violet. Maggala-gala pa sana kami dahil marami pa ang galaan rito na magaganda dito sa Serious Minya. Kaso nagkulang na tayo sa oras at saka paulan na may bata pa naman kaming dala. Eto na ang mga auntie at uncle nyo. Isa-isa kaming may dala. Ako may dala akong isang buong manok. At ang uncle nyo naman may dalang mga bring home. Ulo ng lechon ang dala niyan. Pababa na kami diyan. Ako ay hindi na umangkas sa motor ni Mister. Buhat ng ang mga daan dito napakalaking bato. Kaya naglakad na lang ako. Pinili ko na lang maglakad kaysa sumakay ako at ako ay sawanin. Alam nyo naman na mahilig sa kape ang auntie nyo. Kaya hindi na kayo magtaka na ang auntie nyo ay sawan-sawanon. Bago matapos ang ating video, nais ko po kayong imbitahan na i-follow nyo po ang aming channel. I-like na din ang video na ito. Mag-comment kayo kung nagustuhan ninyo ang aming video. Maraming salamat sa taong mag-follow nito, mag-like, mag-share, and mag-comment. Check na may blessings kang babalik sa iyong buhay dahil sa pagtulong mo sa amin.
Napahinto ang auntie at uncle nyo dito sa magandang tanawin nila. May nakita pa kami. Kakaiba itong tanawin dito. Bihira lang ako makakita kasi ng isang river na maraming bato. At syempre sinamantala na natin ang mga view dahil pawala din ito ng stress. Mas stress ka sa buhay mo ay dito ka. Pupunta ka rito sa mga tanawin na magaganda. Tsak na aalis ang problema mo pero saglit lang. Bye-bye na sa inyong lahat. Hanggang dito na lang ang ating video. See you next video.